Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 311, hindi naiintindihan. Sa ilalim ng matinding pagsaway ni Shinju, tila naalala ng misteryosong babae ang pakikipaglaban sa Ultimate Experimental Beast at kung paano niya sinira ang kanyang artifact. Nang maramdaman niya ang kanyang katawan sa sandaling ito, nalaman niya talaga na ang kapangyarihan ng tableta ay sumangga sa kanyang katawan. Ngunit kahit na ganoon, nanatiling nakabantay ang babae laban kay Shinju. Di ba pil lang yan? Ibabalik ko sa'yo. Malamig na ngumuso ang babae sa katumingin sa kanyang pulso. Gusto niyang kumuha ng tableta mula sa kanyang storage bracelet at ibalik ito kay Shinju. Gayunpaman, nang ang kanyang tingin ay nakalock sa kanyang walang laman na pulso, ang kanyang mayabang na mukha ay agad nananlamig. Laking gulat niya nang matuklasan niyang nawala ang kanyang storage bracelet. Ibalik mo sa akin ang storage bracelet ko. Nang mapagtanto niya ito, galit na tumingin ang babae kay Shinju. Sa sandaling ito, hindi man lang siya nagdalawang isip bago niya naramdaman na si Shinju ang taong kumuha sa kanyang storage bracelet. Hoy, hoy, hoy. Kung patuloy mo akong sinisiraan ng ganito, seryoso akong magdududa sa katalinuhan mo. Nang makitang sinisi siya ng babae sa pagkawala ng kanyang storage bracelet, natigilan si Shinju noong una, pagkatapos ay nagmamadali siyang sumagot. Matapos marinig ang mga salita ni Shinju, dahan-dahang ibinaba ng babae ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, naramdaman din niya na ang mga salita ni Shinju ay napakamakatwiran. Kung si Shinju talaga ang nag-alis ng kanyang storage bracelet, tiyak na magagawa niya iyon. Natakot siya na sana ay namatay na siya sa mga kamay ni Shinju, pati na si Shinju na iligtas siya. Tungkol naman sa storage bracelet, hindi mahirap matukoy ang kinaroroonan nito. Malamang na nawasak ito ng makapangyarihang puwersa nang winasak niya ang kanyang artifact. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang storage bracelet ay hindi isang high-grade item. Kahit na alam niyang nagkasala siya kay Shinju, hindi lang siya humingi ng tawad, ngunit hindi man lang siya nagpasalamat. Sa halip, ay nalalayan niya ang nanginginig na mga kamay sa kanyang nanginginig na katawan at inilibot ang kanyang mga mata kay Shinju bago siya naglakad patungo sa paligid ng Forest of Death. Ikaw. Nang makitang aalis na ang ginang, bigla siyang gustong pigilan ni Shinju dahil baka hindi na siya makalakad palabas ng Forest of Death sa kanyang kasalukuyang estado. Gayunpaman, nang maalala niya kung gaano hindi makatwiran at poot ang ginang, nilunok ni Shinju ang kanyang mga salita. Pagkatapos, hinayaan niyang mawala ito sa kanyang tingin. Sa kabutihang palad, hindi niya alam na naakit ko ang pinakapang eksperimentong hayop sa tabi niya. Kung hindi, tiyak na ako ay nasa malaking problema. Matapos mawala ang babae, medyo maluwag na sabi ni Shinju. Buntong hininga, kalimutan mo na. Kahit anong mangyari, niligtas ko ang buhay niya. Gusto ko siyang tulungan, ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Sa ganitong paraan, wala tayong utang sa isa't isa. Pagkatapos magreklamo sa sarili, tumalikod si Shinju at nagsimulang tumakbo patungo sa kailaliman ng bundok ng kamatayan sa napakabilis na bilis. Handa siyang ipagpatuloy ang pangangaso ng mga demonyong hayop. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng maikling distansya, biglang tumigil si Shinju sa pagsulong. Ito ay dahil sa sandaling ito, naramdaman ni Shinju na isang demonyong halimaw ang tumatakbo patungo sa direksyon ng ginang. Sa sandaling ito, nag-alinlangan si Shinju. Hindi niya alam kung dapat niyang ipagpatuloy ang pagtulong sa ginang dahil hindi kinaya ni Shinju ang kanyang pagkatao. Siya ay isang tipikal na tao na hindi marunong magpasalamat. Haste, kalimutan mo na. Mas mabuting maging mabuting tao hanggang sa huli. Sinong nagtanong sa akin na maging mabait? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, bumulong si Shinju sa sarili. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbo patungo sa direksyon ng ginang. Sa sandaling ito, sa paligid ng Forest of Death, dahan-daang hinihila ng ginang ang nanginginig niyang katawan pasulong. Boom, boom. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang serye ng mga dagandong ang biglang umalangaw mula sa kanyang kaliwa. Kasabay ng mga dagandong, nanginag din ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Matapos mapansin ang pagbabago, napakunot ang noo ng ginang. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang takot na tingin sa kagubatan kung saan umuugoy ang mga palumpong. Roar! Biglang-bigla, isang maayos na working rank high-rank demonic beast ang tumakbo palabas mula sa mga palumpong. Pagkaraang tumilapon, nagudyok pa ito ng malaking dami ng alikabok sa lupa. Sa sandaling ito, nakatitig ito sa ginang na duguan ng mga mata. Isang malaking halaga ng gatas na puti at bahagyang malagkit na laway ang patuloy na tumutulo mula sa dagwang bibig nito. Parang medyo nakakadiri. Isang working rank demonic beast lang ang nang-ahas na pigilan ako. Matapos maramdaman ang lakas ng demonyong halimaw, malamig na umungol ang ginang. Pagkatapos, ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagsimulang mangalap ng enerhiya, naghahanda na sa lakayin ng demonyong halimaw. Gayunpaman, hindi lamang siya nabigo na makaipon ng enerhiya pagkatapos gamitin ang kanyang war chi, ngunit nagluwa din siya ng isang subo ng dugo. Pagkatapos, walang lakas siyang umupo sa lupa. Kalokohan. Nanghina na ba ang katawan ko? Sa sandaling ito, napansin ng babae sa kanyang pagkamangha kung gaano kaina ang kanyang katawan. Hindi pa banggitin ng isang king rank magical beast, kahit isang martial god ay madaling masupol siya. Roar. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang magical beast ay napalawak na ang dagwang bibig nito habang sumusugod ito patungo sa ginang.
Kung siya ay tinamaan ng pag-ataking ito, maaari siyang lumunin ng buhay sa tiyan nito sa isang kagat. Kaulokan. Pagtingin sa dagwang bibig na puno ng mabahong amoy na papalapit sa kanya, ang mukha ng ginang ay napuno ng ayaw. Gusto niyang umakyat ng buong lakas, ngunit wala siyang kapangyarihan. Sa sandaling ito, tila nanghihinayang siya. Pinagsisisihan niya ang pagiging mapaghinala at pagiging maingat. Nagsisi siyang hindi humingi ng tulong kay Xingju. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Alam niya na ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Swoosh! Gayunpaman, nang ang ginang ay nasa kawalan ng pag-asa, isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na parang isang multo. Kinuyam niya ang kanyang kamao at inihagis ito patungo sa magical beast. Ang walang hangganang war chi, kasama ang kapangyarihan na maaaring magwasak ng espasyo, ay lumabas. Boom! Boom! Sa isang iglap, biglang bumangon ang isang napakalakas na alon ng enerhiya. Ang marahas na ripple ay dumaan sa ginang sa napakabilis na bilis, na naging sanhi ng kanyang mahabang palda na pumutok. Gayunpaman, sa ilalim ng pagtutol ng figure sa kanyang harapan, hindi siya nagdusa ng anumang pinsala. Sa sandaling ito, nilalabanan ng babae ang matinding init na ibinubuga ng mga alon ng enerhiya sa kanyang harapan. Pagtingin niya sa likuran ng lalaking humaharang sa kanya, napagtanto niyang ang nagligtas sa kanya ay ang taong maling inakusahan niya kanina. Hoy! Matapos patayin ang demonyong hayop sa pamamagitan ng isang hampas, lumingon si Xingju at walang pakialam na nagtanong. Ayos ka lang ba? Oo. Nang makita ito ng ginang ay hindi na nagsalita pa. Sa halip, bahagya siyang tumango at ibinaba ang ulo nang walang sinabi pa. Hindi alam kung nahihiya ba siyang masaktan si Xingju kanina o kung siya ay pinanganak na may ganoong mapagmataas at maaliwalas na karakter. Eto, inumin mo itong healing pill. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng Forest of Death. Sa sandaling ito, kumuha si Xingju ng isa pang tableta at ibinigay ito sa ginang. Ito. Nang makita ng ginang ang pill na ibinigay sa kanya ni Xingju, natigilan siya at bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Ito ay dahil nakilala niya na ang pill na ibinigay sa kanya ni Xingju ay talagang isang upper earth class pill. Ang isang upper earth class pill ay isang hindi mabibaylang bagay. Gayunpaman, binigay talaga ito ni Xingju sa kanya ng labis. Lalo pa nitong ikinahihiya ang sarili niya. Sa sandaling ito, siya ay tahimik. Hindi niya ininom ang tableta mula sa kamay ni Xingju. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo at kinuyam pa ang kanyang mga kamao. Kunin mo, hindi ito lason. Sa pagtingin sa ginang, si Xingju ay tila may naramdaman. Sa sandaling ito, naramdaman pa niya na hindi kasing sama ng inaakala niya ang ginang. Masyado lang siyang mapagbantay. Talagang hinimok siya ni Xingju, nang inag ang katawan ng babae. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang makatarungang kamay at ininom ang tableta mula kay Xingju. Pagkatapos, mahina niyang sinabi. Salamat. Masyado kang magalang, no? Kahit na hindi ko alam kung bakit ka puyat. Ngunit hindi lahat ay kasing sama ng iniisip mo. Gusto ko lang dalugarin ang Forest of Death ngayon at nagkataon na may kakaiba sa lugar na iyon. Nakita ko ang isang babaeng tulad mo na nakulong sa layer ng yelo at humihinga ka, kaya madali kitang nailigtas. Kung tutuusin, hindi ko estilo ang mag-iwan ng isang tao sa kaguluhan. Ngunit pagkatapos ay muli, ito rin ang tadhana. Bakit hindi tayo maging magkaibigan? Ako si Xingju. Ikaw naman. Nang makitang may pag-uusapan talaga ang ginang, umupo si Xingju at nakangiting tumingin sa ginang. Ako ay humihingi ng paumanhin, masyado akong nag-iisip. Ako si Nolan Xiaoxiao. Ikinagagalak kitang makilala. Sa sandaling ito, hindi nag-alinlangan ang ginang kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sa halip, lubos siyang naniwala sa kanya. Iyon ay dahil bukod doon, hindi niya maisip kung bakit lilito dito si Xingju at ililigtas siya. Kahit papaano sa sandaling ito, hindi niya naisip na si Xingju ay isang masamang tao. Sa kabaligtaran, nadaman niya na siya ay isang napakamagiliw na tao. Nolan Xiaoxiao. Magandang pangalan. Siya nga pala, saang force ka galing? Bakit nila hahayaan ang isang babaeng tulad mo na pumunta sa lugar na ito? At saka, ikaw ba ang lumikha ng ice domain? Paano mo nagawang magdulot ng napakalaking pinsala? Nagkunwaring ignorante si Xingju at nagtanong. Sa totoo lang, gusto niyang burahin si Nolan Xiaoxiao ngunit kailangan niyang maging maingat at naiintindihan ang kanyang background. Isa na siyang intermediate war emperor sa murang edad. Mas malakas pa siya kaysa sa kapatid ni Yu Shiman, ang numero 1 henyo ng Unyon, si Yu Ting. Sa makatuwid, nahulaan ni Xingju na ang background ng babaeng ito ay tiyak na hindi simple. Ako ang pang-apat na babae ng Snow Lieutenant City. Ang pakay ko sa pagpunta dito ay katulad ng sa iyo. Tungkol naman sa Ice Domain, ako naman talaga ang sanhi nito. Gayunpaman, ito ay sanhi ng pagsabog ng aking Snow Lieutenant City City Treasure. Nolan sumagot si Xiaoxiao nang walang kaunting sama ng loob nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Ang ikinagulat ni Xingju ay mula talaga siya sa Snow Lieutenant City. Ang Snow Lieutenant City ay isang napakamisteryosong lugar sa Xingju. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay si Nolan Xiaoxiao talagang sinabi sa kanya ang lahat ng walang tinatago. Tila ang kanyang kahangahangang gawa ngayon lamang ay nakakuha ng kanyang tiwala, at ito ay napakasinsen. Diyos ng digmaan Azura.
Kabanata 312, Nolan Xiaoxiao. Kaya ikaw ay si Miss Xiaoxiao mula sa Snow Listening City. Paumanhin dahil hindi kita nakilala. Ikinulong ni Xingju ang kanyang mga kamay at magalang na binati siya ng may ngiti sa kanyang mukha. Ang katayuan ni Nolan Xiaoxiao ay katumbas ni Yu Shiman mula sa Union. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Xingju na pabayaan ang gayong tao. Kay, ang lakas ni Young Master Xingju ay napakahusay, sa palagay ko ay hindi ka isang buhong cultivator. Kamakailan lamang, may bagong kapangyarihan sa inner area na tinatawag na Azure Palace. Ang Palasyo Master ay may parehong pangalan bilang Young Master Xingju, ngunit ang kanyang lakas ay tila hindi kasing lakas ng Young Master Xingju. Nolan nakangiting sagot ni Xiaoxiao. Sa totoo lang, nang makita niya na madaling napatay ni Xingju ang High King rank magical beast, napagtanto niya na ang lakas ni Xingju ay pambihira. Para magawang pumatay ng High King rank magical beast ng ganoon kadali, nangangahulugan ito na si Xingju ay may lakas ng isang low-level War Emperor. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Hindi niya inaasahan na malalaman siya ng mga tao sa Snow Listening City. Dapat malaman ng isang tao na ang Azure Palace ay isang maliit na pag-iral lamang sa Snow Listening City, na maihahambing sa Union. Gayunpaman, alam ng mga tao ng Snow Listening City ang tungkol sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na ang Snow Listening City ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Marahil, nagkaroon din sila ng ambisyon na dominahin ang panloob na lugar. Upang maging tapat kay Miss Xiaoxiao, si Xingju ang pinuno ng palasyo ng Azure Palace. Gayunpaman, hindi itinago ni Xingju ang kanyang pagkakakilanlan. Matapat niyang sinabi sa kanya dahil naramdaman ni Xingju na hindi na kailangang itago ito. Kaya, ang Young Master na si Xingju ay ang Palace Master ng Azure Palace. Mukhang ang Union ay nakakuha ng isang mahusay na talento sa pagkakataong ito. Gayunpaman, pagkatapos sabihin sa kanya ni Xingju ang kanyang pagkakakilanlan, si Nolan Xiaoxiao ay hindi nagpakita ng anumang sorpresa. Tila, ito ay nasa loob ng kanyang inaasahan. Punishment Hall Master, sa iyong talento, handa ka bang magpasakop sa Alliance Mansion? Sa sandaling iyon, tanong muli ni Nolan Xiaoxiao na may nakatagong kahulugan sa kanyang mga salita. Hehe, kara-rating lang ng Azure Palace sa inner area. Salamat sa Union na nagbigay sa amin ng ligtas na lugar para lumaki. Gayunpaman, dahil nagtanong si Miss Xiaoxiao, bilang iyong kaibigan, wala akong gustong itago. Ako, si Xingju, ay hindi magpapasakop sa anumang puwersa. Mahinahong sagot ni Xingju. Sa sandaling ito, inihayag niya ang kanyang ambisyon. Alam na ni Xingju ang awayan sa pagitan ng Snow City at ng Alliance Palace. Gayunpaman, tinanong ito ni Nolan Xiaoxiao si Xingju. Kung sinabi niya ang totoo sa oras na ito, maaaring mas mapalapit siya sa kanilang dalawa, o kahit sa dalawang puwersa. Kung handang tulungan ni Young Master Execution si Xiaoxiao, tiyak na gagantihan ka ni Xiaoxiao kapag natapos na ang bagay. Oo naman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, Nolan bakas sa mukha ni Xiaoxiao ang bahid ng kagalakan, pagkatapos ay nag-aalinlangan siyang nagtanong. Miss Xiaoxiao, mangyaring sabihin ang iyong isip. Hanggat ito ay nasa aking kakayahan, ako, si Xingju, ay gagawin ang aking makakaya upang tumulong. Tumiti si Xingju at diretsyong sumagot. Kung ganoon nga, wala akong pakialam na sabihin kay Young Master Xingju. Naniniwala ako na alam ni Young Master Xingju ang hindi mapagkakasunduang relasyon sa pagitan ng Union at ng ating Snow Listening City. Bagamat mukhang mapayapa sa ibabaw, ang digmaan sa pagitan ng dalawang puwersa ay sandali lamang. Higit pa rito, narinig ko na ang Union ay nagre-recruit ng mga talento at nagpapalawak ng kanilang hukbo. Malinaw, tina-target nila ang aming Snow Listening City. Sa totoo lang, ang aming Snow Listening City ay hindi natatakot sa Union in terms of strength. It's just that our Snow Listening City is currently not united. Mula nang misteryosong nawala ang Snow Listening Order ng ating Snow Listening City kasama si Lady Nolan Zhu mahigit 1,000 taon na ang nakararaan, lahat ng 4 na dakilang Elder Association ay gustong mamana ang posisyon ng gobernador ng lungsod. Kaya naman, nahati sila sa 4 na paksayon. Ngayon, ilang taon na silang lantaran at palihim na nakikipaglaban, ngunit wala pang nakaagaw sa posisyon bilang gobernador ng lungsod. Dahan-daang isinalaysay ni Nolan Xiaoxiao ang mga bagay ng angkan. Sa sandaling ito, maging si Xingju ay medyo nagulat. Talagang sinabi sa kanya ni Nolan Xiaoxiao ang mga confidential na bagay. Parang si Nolan Xiaoxiao ay lubos na nagtiwala kay Xingju. Gayunpaman, ngayong nalalapit na ang digmaan sa Alliance Palace, ang aming Snow Listening City ay hindi handang maupo at maghintay ng kamatayan. Sa kritikal na sandali na ito, ang angkan ay nakabuo ng isang plano. Ipinagpatuloy ni Nolan Xiaoxiao. Ito ay ang pumili ng namumukod tanging kahalili mula sa 4 na paksayon. Sa paraang ito, ako at ang 3 kapatid na babae mula sa iba pang 3 paksayon ang magiging huling kakompetensya. Kung tungkol sa paraan ng pagpili, ito ay hindi isang kompetisyon ng lakas sa pagitan nating magkakapatid, ngunit isang kompetisyon ng kakayahang magtali sa tulong ng panlabas. Nagpatuloy si Nolan Xiaoxiao sa pagsasalaysay. Lubad sa tulong sa labas. Hindi mapigilan ni Xingju na ipakita ang isang naguguluhang ekspresyon. Oo, sa huli,
ito ay upang magtali sa ilang disenteng paksayon upang bumuo ng isang alyansa sa aming Snow Listening City. Gayunpaman, mayroong isang malinaw na pangangailangan para sa paksayon na sumapi. Ang batang master o batang pinuno ng paksayon ay dapat na napakatalino at may hindi masusukat na potensyal para sa pag-unlad. Higit pa rito, ang kabuuang lakas ng paksayon ay hindi maaaring masyadong mahina. Higit sa lahat, ito ay dapat na isang sangay ng unyon. Paliwanag ni Nolan Xiaoxiao. Pinapalakas ang sarili habang dinidisintegrate ang kabilang site. Iyon ay isang medyo walang awa na hakbang. Inihayag ni Xingju ang isang medyo humahangang ngiti. Iyang Master Xingju, iniisip ko kung ikaw. Nagtaas ng kilay si Nolan Xiaoxiao at nagtanong. Nagtataka ako kung paano gumagana ang alyansang ito. Nakangiting tanong ni Xingju. Ito ay isang alyansa lamang. Ito ay ganap na naiiba sa tinatawag na mga puwersa ng sangay ng unyon. Hindi tayo makikialam sa mga usapin ng isa't isa. Gayunpaman, kailangan nating magbigay ng tulong sa isa't isa kapag kailangan natin ito. Nagmamadaling paliwanag ni Nolan Xiaoxiao. Kung ganoon nga, handa akong tulungan si Miss Xiaoxiao. Nag-isip muna sandali si Xingju, pagkatapos ay tumango siya bilang kasiyahan. Nang makitang pumayag si Xingju, inihayag ni Nolan Xiaoxiao ang isang mas masayang ekspresyon. Sa simula, ito ang pinakanakababahalang bagay para sa kanya. Dahil hindi siya mahusay sa pakikipag-usap sa iba at masyadong maingat, ang gawain ito ay isang bagay na hindi niya pananggahasang harapin. Ngayon na nagkataon na nakilala niya si Xingju, hindi direktang nakatulong ito sa kanya. Pagkatapos, binigyan ni Nolan Xiaoxiao si Xingju ng isang token at pumayag si Xingju na lumahok sa Alliance Conference sa Snow Listening City sa loob ng 2 buwan. Higit pa rito, nangako siyang bibigyan si Xingju ng malaking halaga ng mga table tasks at artifact bilang kabayaran. Nang matapos ang talakayan, inihatid siya ni Xingju palabas ng Forest of Death. Kakampi ko talaga ang langit. Tumayo si Xingju sa gilid ng Forest of Death at tumingin kay Nolan si Xiaoxiao, na medyo naka-recover at lumilipad sa malayo. Isang masayang gulat ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Kumpara sa kabayaran na nangako si Nolan Xiaoxiao na ibibigay kay Xingju, mas pinili ni Xingju ang pagkakakilanlan ng alyansa dahil may iisang kaaway sila, ang Unyon. Dahil handa ang Snow Listening City na makipagdigma sa Unyon, magagamit ni Xingju ang pagkakataong ito para maghiganti para kay Li Xiaohan. Sa sandaling ito, isang hindi pamilyar na boses ng matandang lalaki ang biglang tumunog sa likod ni Xingju. Mukhang ang Unyon ay haharap sa isang malaking kalamidad sa pagkakataong ito. Ang biglaang pagbabago ay bumulaga kay Xingju. Mabilis siyang tumalikod at itinoon ang kanyang maingat na tingin patungo sa madilim na kagubatan ng kamatayan. Kasunod ng mahigpit na nakakulong na tingin ni Xingju, dahan-daang lumitaw ang figure ng isang matandang lalaki. Nang tumama ang sinag ng liwanag sa mukha ng matanda, mas natuwa si Xingju. Ito ay dahil ito ay si Elder Kang. Gayunpaman, ang kasalukuyang Elder Kang ay ganap na naiiba sa dati, maging ito ay ang kanyang katawan o ang kanyang boses. Elder Kang, nagtagumpay ba ako? Tuwang-tuwang tumakbo si Xingju papunta kay Elder Kang at patuloy na pinalaki siya. Kitang-kita ang saya sa kanyang puso. Kakaiba, bakit hindi ko maramdaman ang lakas mo? Hindi kaya nakabawi ang lakas mo? Biglang nagtatakang tanong ni Xingju. Kung gustong itago ng high-grade War Emperor ang kanyang lakas, natural na hindi ito mararamdaman ng isang low-grade War Emperor na tulad mo. Hinaplos ni Elder Kang ang kanyang mahabang balbas. Tumiti siya ng mahina. High-grade War Emperor. Ang lakas ni Elder Kang ay ganap na nakabawi. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, si Xingju ay nagpahayag ng kagalakan. Elder Kang ay umabot na sa mataas na antas ng War Emperor. Nangangahulugan ito na ang Azura Palace ay mayroon na ngayong isang taong kasing kapangyarihan ng pinuno ng Unyon. Ito ang magiging pundasyon ng Azura Palace sa hinaharap. Ako ay lubos na nasisiyahan na nakabawi sa lawak na ito. Hindi direktang sinagot ni Elder Kang ang tanong ni Xingju, ngunit patuloy na ngumiti. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, nagulat si Xingju. Naririnig niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Elder Kang, na ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nakabawi. Kung kahit na ang isang mataas na antas na War Emperor ay hindi tunay na lakas ni Elder Kang, nangangahulugan ito na si Elder Kang ay hindi bababa sa War Emperor. Talagang ikinagulat nito si Xingju. Nung umabot ako sa ganyang level, mahigit 100 taon na ako. Kung ikukumpara sa iyong ama, hindi ka karapat-dapat na banggitin. Gayunpaman, dahil naabot mo ang antas ng War Emperor sa murang edad, hanggat hindi ka magkakamali sa hinaharap, sigurado akong ang mga tagumpay ay hindi hihigit sa iyong ama. Tumingin si Elder Kang kay Xingju at pinuri ito ng nakangiti. Pagkatapos noon, umalis sina Xingju at Elder sa Forest of Death at nagmamadaling bumalik sa Azura Palace. Sa pagkakataong ito, sa pangunguna ni Elder Kang, ang kanilang bilis ay tumaas ng ilang beses. Sa loob lamang ng kalahating buwan, nakarating na sila sa Azura Palace. Pagkatapos bumalik sa Azura Palace, nalaman ni Xingju na sa pagsisikap ni Elder Fang at ng iba pa, ang Azura Palace ay naging napakalakas. Maging ang mga eksperto ng Union Palace ay nangako ng kanilang katapatan sa Azura Palace.
Bilang karagdagan, sa tulong ni Elder Kang, hanggat ang Union Palace ay napuksa, si Xingju ay magagawang palawakin ang saklaw ng impluensya ng Azura Palace sa gitna ng Toiring Sky Region. Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju na nakakrus sa kanyang silid, naglilinang. Ang mga hibla ng Dark Red War Chi ay makikita ng mga mata. Tulad ng mga pulang laso, ang War Chi ay patuloy na dumadaloy sa katawan ni Xingju. Ito ang unang pagkakataon ni Xingju na nagsasanay ng soul devouring art mula noong siya ay tumuntong sa War Emperor realm. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit sinabi ni Elder Kang na magkakaroon siya ng pagkakataon na malampasan ang kanyang ama sa hinaharap. Lumalabas na ang soul devouring art ay talagang makakapaglabas lamang ng mahiwagang epekto ng isang heaven rank skill kapag naabot niya ang War Emperor realm. Hindi masama, sobrang talino mo talaga. Sa ganitong rate ng cultivation, hindi magiging mahirap para sa iyo na tumuntong sa War Emperor realm bago ang edad na 30. Nang imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nakita niya si Elder Kang na nakaupo sa isang upuan sa silid. Nakatitig si Elder Kang kay Xingju na may kasiyahan at paghangang tingin. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 313, pakinggan ang kwento sa loob ni Snowfall City. Kuya Kang, kailan ka dumating? Nang makita si Elder Kang, nagmamadaling tumayo si Xingju at pumunta sa tabi ni Elder Kang. Gusto kong makita ang lawak ng iyong kahusayan sa soul devouring art pagkatapos makapasok sa War Emperor level. Hinaplos ni Elder Kang ang kanyang balbas at nakangiting sinabi. Ang epekto ng soul devouring art ngayon ay talagang hindi maihahambing sa nakaraan. Hindi katakataka na ang ating soul devouring clan ay maaaring maging napakalakas noon. Nakikitang binanggit ni Elder Kang ang soul devouring art, hindi napigilan ni Xingju na matawa. Dahil ngayon lang talaga niya naramdaman ang kapangyarihan ng soul devouring art. Silly boy, sa tingin mo ba lahat ng tao ay may parehong level of comprehension gaya mo? Kung lahat ng tao sa soul devouring clan ay maaaring gumamit ng soul devouring art sa sukdulang tulad mo, matagal na sanang nasakop ng ating soul devouring clan ang Sky Martial Continent. Paano tayo haantong sa ganito ngayon? Walang magawang umiling si Elder Kang at sumagot. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin? Sa sandaling ito, ipinakita rin ni Xingju ang isang palaisipang hitsura. Ang soul devouring art na ito ay isang heaven rank art. Maliban sa mga sinaunang angkan, walang ibang may heaven rank art. Sa makatuwid, ito ay talagang ang pinakamahalagang kayamanan sa Sky Martial Continent. Bukod dito, ang lalim ng isang heaven rank art ay hindi maikukumpara sa isang earth rank art. Sa madaling salita, ang pagkakaiba sa pagitan ng isang heaven rank art at isang earth rank art ay tulad ng distansya sa pagitan ng heaven at earth. Gayunpaman, kahit na ang soul devouring art ng aming clan ay isang heaven rank art, ang epekto nito bago ang War Emperor level ay katulad lamang ng isang high earth rank art. Gayunpaman, kapag nakapasok ka na sa antas ng War Emperor, ang soul devouring art ay magsisimulang magpakita ng tunay na epekto nito. Ang lakas ng epektong ito ay nakasalalay din sa pangunawa ng cultivator. Para maabot ng iyong ama ang antas na iyon sa murang edad at magkaroon ng mga ganitong tagumpay, dapat din itong hindi mapaghihiwalay sa ating soul devouring art. At ngayon lang, naobserbahan ko ang lawak ng paggamit mo ng soul devouring art noong naglilinang ka. Ang epektong ito ay masasabing sukdulan ng soul devouring art. At least, noong nasa clan ako, wala pa akong nakitang kahit sinong kayang gumamit ng soul devouring art sa sukdulan gaya mo. Sa pinakakaunti, noong nasa clan ako, wala pa akong nakitang sino mang maaaring gumamit ng soul devouring art ng husto. At least, noong nasa clan ako, wala akong nakitang sino mang maaaring gumamit ng soul devouring art sa sukdulan na tulad mo. Talaga. Kung ganoon nga, baka maabot ko talaga ang antas ng isang working bago ang edad na 30. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ng matanda, mas lalong natuwa si Xingju. Sa kasalukuyan, si Xingju ay wala pang 23 taong gulang. Kahit na maabot niya ang antas ng War Day Arch sa edad na 30, aabutin lamang ng 7 taon. Ang pagsulong mula sa isang beginner War Emperor tungo sa isang War Emperor sa loob ng 7 taon ay isang bagay na walang sinuman sa mundo ang manggahas na isipin. Kahit na sa Toiring Sky Region, nakilala bilang duyan ng mga henyo, walang makakapagpabuti ng kanilang lakas ng ganoon kabilis. Kung talagang maaabot ni Xingju ang ranggo ng War King bago ang edad na 30, nangangahulugan ito na ilang taon na lang bago maging isang top-notch expert si Xingju sa mainland na ito. Higit pa rito, ilang oras na lang bago niya maipaghiganti ang kanyang ama. Sa tuwing iniisip niya kung paano niya magagawang gawing isa ang Azura Palace sa pinakamalakas na paksayon sa Toiring Sky Region at ipaghiganti ang kanyang ama, hindi mapigilan ni Xingju na maging excited. Nagsimula pang manginig ang kanyang tawan. Xingju, ilan lamang sa mga sinaunang angkan sa Toiring Sky Region ang nagtataglay ng Heaven Rank Cultivation Technique. Ngayon, ang tanging sinaunang clan na natitira sa Martial Heaven Continent ay ang Heavenly Spirit Clan, ang Sacred Peel Clan, at ang Demon Refiner Clan. Sa makatuwid, kapag nag-cultivate ka sa hinaharap, dapat kang pumili ng isang liblib na lugar. Huwag hayaang malaman ng sino man na nililinang mo ang isang Heaven Rank Cultivation Technique. Kung hindi, maaari kang magdala ng nakamamatay na sakuna sa iyong sarili. Sa sandaling ito, maingat na paalala ng matanda. Demon Refiner Clan, Sacred Peel Clan.
Elder Kang, ang iba pa bang dalawang sinaunang angkan na binanggit mo sina Yao Lian at Sacred Peel, dalawa sa apat na Panginoon ng Toiring Heaven Region? Tak ang tanong ni Xingju. Narinig ni Xingju mula kay Yu Shiman na may apat na faction sa Toiring Sky Region. Kilala sila bilang Four Overlords of the Toiring Sky Region. Kinokontrol ng bawat isa sa kanila ang buong Toiring Sky Region, o sa halip, ang buong kontinente. Ang apat na paksayon na ito ay ang Mystical Palace, Beast City, Demon Refiner Clan, at ang Sacred Peel Clan. Natural, alam ni Xingju ang tungkol sa Mystical Palace. Isa itong paksayon na nag-iisang itinatag ng kanyang ama. Bagaman ito ay naitatag lamang sa loob ng ilang dekada, nagtataglay ito ng hindi matitinag na posisyon sa rehiyon ng matayog na langit. Tungkol naman sa Beast City, narinig ito ni Xingju mula kay Xiaolong at sa Thunder Leopard King. Isa itong imperyo ng mga demonyong hayop, isang lugar na hinahangad ng lahat ng makapangyarihang demonyong hayop. Ito ay may kasaysayan ng ilang libong taon, at ang lakas nito ay parehong nakakatakot. Tanging ang Sacred Peel Clan at ang Demon Refiner Clan ang hindi kilala ni Xingju. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi nagtanong si Xingju tungkol sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang Toiring Sky Region ay medyo malayo sa Xingju. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Kang, biglang naalala ni Xingju ang dalawang paksayon na iyon. Kung talagang sinaunang mga angkan ng dalawang paksayon na iyon, madaling isipin kung gaano sila kalakas. Iyon ay dahil ang Soul Eater Clan, na halos nang ibabaw sa buong Martial Sky Continent, at ang Heavenly Spirit Clan, na walang paksayon na ng ahas na pukawin, ay parehong mga sinaunang angkan. Sa madaling salita, ang mga sinaunang angkan ay simbolo ng lakas. Tungkol sa Demon Refiner Clan at sa Sacred Peel Clan na papasok sa Toiring Sky Region, naguguluhan din ako. At least, nang ang aking Soul Eater Clan ay lumahok sa digmaan ng kontinente, pinili nilang manatili sa kanilang sarili. Teritoryo at hindi nakialam. Ngunit dahil nakapasok na sila sa Toiring Sky Region at nahati pa ang lupain sa dalawang paksayon ng Martial Sky Continent, isa lang ang ibig sabihin nito. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ipinakita ni Elder Kang ang isang pagdududa. Ano ang ibig sabihin nito? Nang makita ito, nagtatakang tanong Xingju. Alinman sa Profound Palace at Beast City ay makapangyarihan hanggang sa punto na maaari nilang labanan ang mga sinaunang angkan. Ang Demon Refiner Clan at Sacred Peel Clan ay kapareho ng Heavenly Spirit Clan, at may nangyari sa kanila, dahilan upang bumagsak ang kanilang lakas hanggang sa punto na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa Toiring Sky Region at gamitin ng mga tao ng Toiring Sky Region para palakasin ang kanilang mga angkan. Ang mga mata ni Elder Kang ay kumikislap habang sinusuri niya ang dalawang angkan. Kung gayon Elder Kang, dapat may espesyal na bagay tungkol sa Sacred Peel Clan at Demon Refiner Clan, tama ba? Tanong ulit ni Xingju. Mula nang nilinang niya ang sining na lumalamon ng kaluluwa at naunawaan ang paggamit ng espiritual na enerhiya, si Xingju ay hindi matatalo sa mga nasa parehong paglilinang. Hindi pa siya nakatagpo ng anumang mga kalaban, ngunit ang kawalan ng kakayahan na iyon ay hindi kasama ang isang tao, si Su Linier. Bilang miyembro ng Heavenly Spirit Clan, kahit si Xingju ay hindi malinaw tungkol sa tunay na husay sa pakikipaglaban ni Su Lin. Gayunpaman, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita niya sa nakaraan ay paulit-ulit na nagulat kay Xingju. Sa opinyon ni Xingju, si Su Linier ay hindi magiging mas mahina kaysa sa kanya. Dahil ang Soul Devouring Clan ay may espesyal na kaluluwa at ang Heavenly Spirit Clan ay may makapangyarihang spiritual beast, kung gayon ang Sacred Peel Clan at ang Demon Refiner Clan ay dapat ding magkaroon ng isang kalamangan na nalampasan ang mga ordinaryong tao. Higit pa rito, sa hinaharap, si Xingju ay kailangang pumasok sa gitna ng rehiyon ng matayog na langit. Maging ito ay ang Sacred Peel Clan o ang Demon Refiner Clan, naramdaman ni Xingju na siya ay makikipag-ugnayan sa kanila maaga o huli. Kaya, gustong malaman ni Xingju ang tungkol sa kanilang mga espesyal na kakayahan ng maaga. Ang Sacred Peel Clan ay dalubhasa sa alchemy. Umaasa sila sa tableta upang sanayin ang kanilang mga katawan, dagdagan ang kanilang lakas, at kahit na ginagamit ang alchemy bilang isang pag-atake. Ang mga nagtataglay ng alchemy technique sa labanan ay kilala bilang Undying People. Masasabing napakahirap nilang harapin. Gayunpaman, ang soul energy ng Soul Devouring Clan ko ay ang kalaban ng Sacred Peel Clan's alchemy techniques. Tungkol sa Demon Refiner Clan, higit na umaasa sila sa kapangyarihan ng kanilang mga kayamanan upang madagdagan ang kanilang sariling lakas. Higit pa rito, dahil sa kanilang mga espesyal na katawan, ang mga kayamanan na ginagamit nila ay kadalasang mas malakas kaysa sa ating mga kayamanan. Sa makatuwid, ang bawat miyembro ng Demon Refiner Clan ay may napakahalagang kayamanan. Higit pa rito, ang Demon Refiner Clan ay ang angkan din na may pinakamaraming spirit artifact sa apat na dakilang sinaunang angkan. Nang marinig ang tanong ni Xingju, walang pag-aalinlangan na nagpaliwanag sa kanya ang matanda. Spirit Artifact. Kung ikukumpara sa mga espesyal na kakayahan ng Sacred Peel Clan at ng Demon Refiner Clan, nang marinig ni Xingju ang terminong Spirit Artifact, mas nabigla siya. Di nagtagal, nagpahayag siya ng pagpapahayag ng pananabik. Tungkol sa Spirit Artifacts, narinig ni Xingju na binanggit sila noon ni Elder Luo ng Main Pavilion ng Yufeng Pavilion. Ito ay isang artifact body na ganap na nasa itaas ng isang treasure artifact.
Sinasabing mayroon na itong sariling katalinuhan, at ang lakas nito ay higit pa kaysa sa isang treasure artifact. Sinasabing may kapangyarihan itong sirain ang langit at lupa. Matanda, ibig sabihin ba nito ay may spirit artifact din ng aking Soul Eater clan? Tuwang-tuwang tanong ni Shinju. Oo naman. Noon, ang Soul Eater clan ko ay may 3 spirit artifacts. Bukod sa spirit clan, kami ang sinaunang clan na may pinakamaraming spirit artifacts. Ang 3 spirit weapons ay nasa kamay ng Lord Patriarch ng aming clan at 2 Lord Protector ayon sa pagkakabanggit. Lalo na ang Yin Yang Soul Lock chain na hawak ng aming Patriarch, isa itong pinakamataas na grade spirit artifact. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng digmaan, ang 3 spirit artifact ng aking Soul Eater clan ay nawala. Naniniwala ako na sila ay inagaw ng mahiwagang ekspertong iyon. Sa pagsasalita hanggang dito, bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ng matanda. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, isang bakas ng pagkabigo ang lumitaw sa mukha ni Shinju. Free spirit artifacts. Anong uri ng konsepto iyon? Kung makakakuha siya ng 3 spirit artifacts, ang lakas ng Azura Palace ay agad natataas sa isang nakakatakot na antas. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang lahat ng spirit artifact ay nawala sa digmaan, paanong hindi mabibigo si Shinju? Sa pagtatapos ng araw, ang 3 spirit artifact na iyon ay mga low-grade spirit artifacts lamang. Sa katunayan, hindi sila ang pinakamahalagang pag-aari ng aking Soul Eater clan. Kung ang pinag-uusapan natin ay ang pinakamahalaga, kung gayon ang pinakamahalagang kayamanan sa aking Soul Eater Ancient Tomb, ang Soul Eater Blade. Ito ay isang mid-grade spirit artifact. Gayunpaman, ang Soul Eater Blade ay masyadong makapangyarihan. Hanggang ngayon, wala pa ring sum-akop dito. Nang makitang medyo madilim si Shinju, nakangiting sabi ng matanda. Sinaunang libingan ng kumakain ng kaluluwa. Soul Eater Blade. Mid-grade spirit artifact. Sa sandaling ito, ang pagpapatupad ay agad na naging masaya. Ang nasa sabik niyang puso ay walang pigil na tumibok sa sobrang bilis. Bumalik sa sinaunang mga guho, inutusan ng mahiwagang ekspertong iyon si Shinju na pumasok sa sinaunang libingan ng kumakain ng kaluluwa at hulihin ang taong lumamon sa kaluluwa. Saka lamang niya makukuha ang kanyang mana. Tungkol sa Soul Eater Ancient Tomb at sa Soul Eater Blade, matagal nang gustong tanungin ni Shinju ang matanda tungkol dito. Gayunpaman, natakot siya na baka maghinala ang matanda, kaya hindi na siya nagtanong. Ngayong nabanggit na ito ng matanda, paanong hindi masasabik si Shinju? Lalo na pagkatapos malaman na ang Soul Eater Blade ay talagang a mid-grade spirit artifact, mas nasasabik si Shinju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 314, Sinaunang Lahi. Elder Kang, nasaan ang Spirit Devourer Tomb? Nasa libingan pa ba ang Spirit Devourer Blade? Kahit na siya ay labis na nasasabik at tuwang-tuwa, upang maiwasang mapuko ang mga hinala ng matanda, pilit na pinigilan ni Shinju ang pananabik sa kanyang puso at nagkunwaring nalilito at nakikiusyoso habang tinanong niya ang matanda. Dahil dumating na tayo sa puntong ito, maaari ko na ring sabihin sa iyo. Ang mga sinaunang angkan ay naipasa na mula pa noong sinaunang panahon at may kasaysayan ng halos 10,000 taon. Sinasabi na sa pinakasinaunang kontinente ng Chanwo, mayroong hindi lamang 4 na sinaunang angkan, kundi 5. Gayunpaman, ang mga sinaunang angkan ay hindi nagkakasundo noon at patuloy silang nakikipaglaban sa isa't isa. Sa panahong iyon, ang isa sa mga sinaunang angkan ay ganap na nalipol mula sa kontinente at nawala sa alaala ng lahat. Ang dahilan kung bakit nagawang mabuhay ng Soul Devouring clan ko sa ganoong kalupit na kapaligiran, maliban sa katotohanang hindi kami nagkulang sa mga natatanging juniors, ito ay higit sa lahat dahil sa lahat ng iniwan ng aming ninuno para sa amin. Hindi lamang kabilang dito ang isang espesyal na konstitusyon at linya ng dugo, ngunit kabilang din dito ang Soul Devouring art at maraming mga mapagkukunan na natural na nakahihigit sa iba pang mga puwersa. Ang lahat ng mga mapagkukunang ito ay nagmula sa isang solong treasure trove, ang Spirit Devourer Tomb. Itinoon ng matanda ang kanyang atensyon sa pagpapaliwanag ng Spirit Devourer Tomb kay Shinju. Sa sandaling iyon, si Shinju ay nakikinig sa paliwanag ng matanda ng may matinding atensyon. Kahit na ang halaga ng Spirit Devourer Tomb ay hindi kasama, ang Spirit Devourer clan lamang ay sapat na upang mapuko ang interes ni Shinju. Ang Spirit Devourer Tomb ay isang malaking treasure trove na may nakasisilaw na hanay ng mga kayamanan na nakalagay doon, naghihintay para sa mga may kakayahan na mga inapo ng aking angkan na dumating at kunin sila. Sa paglipas ng panahon, ang aming Spirit Devouring clan ay gumawa ng higit pang mga individual na may kakayahan. Hindi mabilang na mga kayamanan ang kinuha mula sa Spirit Devouring Ancient Tomb. Gayunpaman, ang Spirit Devouring Ancient Tomb ay parang isang napakalalim na hukay. Hindi magagamit ang Devouring clan. Ngunit sa gitna ng maraming kayamanan, mayroong isa na nakakuha ng atensyon ng mga nakaraang henerasyon ng mga eksperto ng aking Spirit Devourer clan ng Spirit Devourer Blade. Hindi maiwasan ng matanda na tumingin kay Shinju ng may malalim na tingin. Sa sandaling iyon, matagumpay na napukaw ng matanda ang gana ni Shinju. Puno ng pananabik ang kanyang mukha habang hinihintay ang iba pang kwento. Ang Spirit Devourer Blade ay isang middle-rank spiritual artifact na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan upang sirain ang mundo. Gayunpaman, ang Spirit Devourer Blade ay lubhang marahas.
Maraming kilalang eksperto ng aking Spirit Devourer clan ang nawalan ng buhay upang makuha ito. Dahan-daang nagpaliwanag ang matanda. Nang banggitin niya ang takot ng Spirit Devourer Blade, bumungad sa kanyang mukha ang bahid ng takot. Gulp. Pagkarinig hanggang dito, isang tunog ng lagok ang nagmula sa leeg ni Xingju. Siya ay ganap na binihag ng Soul Devouring Blade. Isang middle-rank spiritual artifact, maiisip ng isang tao ang halaga nito. Matanda, nakita mo na ba ang Soul Devouring Blade dati? Sa pagtingin sa matandang lalaki, nagtatakang tanong ni Xingju. Oo, noong bata pa ako, pumasok din ako sa Soul Devouring Tomb at nakita ko ang Soul Devouring Blade. Gayunpaman, sa oras na iyon din personal kong nakita ang isang pares ng napakatalino na mga miyembro ng angkan mula sa aking henerasyon na namatay sa ilalim ng nakakatakot na lakas ng Soul Devouring Blade. Ang lakas na iyon ay nagdudulot pa rin sa akin ng takot kahit na naririnig ko ito. Hindi naiwasan ni Elder Kang na pag-usapan ang nakaraan nang marinig niya ang tanong ni Xingju. Elder Kang, maaari bang sinasabi mo na ang Spirit Devouring Blade ay napakalakas na kahit na ang isang dalubhasa tulad ng Patriarch ng Spirit Devouring Clan ay hindi kayang kolektahin ito? Sa sandaling ito, si Xingju ay nagulat din sa nakakatakot na kapangyarihan ng Soul Devouring Blade. Ngunit bigla, nakaramdam ng pagkalito si Xingju. Logically speaking, ang Patriarch ng Spirit Devouring Clan ay dapat na nakarating na sa tugatog ng kontinente. Kung kahit siya ay hindi makakolekta ng Spirit Devouring Blade, wala itong silbi kahit gaano pa kahalaga ang Spirit Devouring Blade. Kahit na may araw na si Xingju ay umabot sa mas mataas na antas kaysa sa Patriarch ng Spirit Devouring Clan at nakuha ang kapangyarihan upang kolektahin ang Spirit Devouring Blade. Ngunit sa oras na iyon, naghiganti na sana si Xingju at ang Spirit Devouring Blade ay hindi gaanong pakinabang. Bukod dito, sa napakalakas na kaaway sa unahan niya, kahit si Xingju mismo ay hindi alam kung anong antas ang maaari niyang maabot. Haha, hindi kasing simple nang iniisip mo ang Spirit Devouring Tomb. Kahit ang kwalifikasyon para makapasok ay hindi kontrolado ng Spirit Devouring Clan. Bagaman kami, ang Spirit Eater Clan, ay maaring magbukas ng Spirit Eater Tomb at makapasok dito, kapag lumagpas ka na sa edad na 40, mawawalan ka ng karapatang makapasok sa libingan. Kaya't ang makukuha mo ay depende sa kung gaano kataas ang iyong naabot bago ang edad 40. Bukod dito, ang lahat ay maaari lamang makapasok sa Spirit Devouring Tomb ng isang beses sa kanilang buhay. Sa madaling salita, ang Spirit Devouring Tomb ay maaaring ituring bilang isang pagsubok na iniwan ng mga ninuno ng Spirit Devouring Clan para sa kanilang mga inapo. Tanging ang pinakanamumukod tangi sa mga nakababata. Henerasyon ay maaaring makapasa sa pagsubok at makakuha ng masaganang gantimpala. Nakangiting paliwanag ni Elder Kang. Nakikita. Elder Kang, saan matatagpuan ang Spirit Devouring Tomb? Mabubuksan pa ba ito? Matapos marinig ang mga salita ng matanda, ang puso ni Xingju ay napanatag. Gayunpaman, biglang naisip ni Xingju ang isang mahalagang problema. Ngayong ang angkan na lumalamon ng espiritu ay napuksa na, ang lumang tirahan ng angkan ay nabuklod na. Sa makatuwid, labis na nag-aalala si Xingju sa pagbubukas ng Spirit Devouring Tomb. Haha, ang Spirit Devouring Tomb ay wala sa Sky Martial Continent. Kaya naman, wala itong fixed location. Masasabing special existence. Kung tungkol sa susi para mabuksan ang Spirit Devouring Tomb, ito ay ang Spirit Devouring Order sa iyong kamay. Dahan-daang nagpaliwanag si Elder Kang. Ibig sabihin, mabubuksan ko na ang Spirit Devouring Tomb. Matapos marinig ang mga salita ng matanda, nagpahayag si Xingju ng isang hindi maitagong kagalakang ekspresyon. Upang maging tumpak, maaari mo. Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na huwag pumasok sa Spirit Devouring Tomb bago ka umabot sa level ng War Emperor. Kung hindi, mapalampas mo ang isang magandang pagkakataon. Nakangiting paalala ni Elder Kang. Elder Kang, dahil ang tatay ko ay may Spirit Devouring Order, kailangan niyang malaman ng tungkol sa Spirit Devouring Tomb. Sa lakas niya noon, hindi siya dapat mahirapang makuha ang Spirit Devouring Blade kung papasok siya sa libingan. Nakuha na kaya ng tatay ko ang Spirit Devouring Order. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Xingju ang kanyang ama, na halos makapangyarihan sa lahat. Sa katayuan ng iyong ama noon, ang kanyang mga gawa ay naipasa na ng mga tao ng Toirang Sky Domain na parang mga alamat. Kung talagang nagtataglay siya ng Spirit Artifact tulad ng Spirit Devouring Blade, tiyak na makikilala siya ng lahat. Gayunpaman, hanggang ngayon, tila walang impormasyon tungkol sa kung anong uri ng Spirit Artifact ang ginamit ng iyong ama. Sa madaling salita, ang isang Spirit Artifact tulad ng Spirit Devouring Blade ay hindi pa lumilitaw sa kasalukuyang kontinente. Ito ay sapat na upang patunayan na ang iyong ama ay hindi nakakuha ng Spirit Devouring Blade. Kung sa bagay, siya lang ang nakakaalam. Nakangiting sinuri ni Elder Kang si Xingju. Pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Elder Kang, tumango si Xingju. Tunay na hindi niya narinig ang tungkol sa kanyang ama na gumagamit ng isang Spirit Artifact. Pagkatapos ng isang detalyadong talakayan, bukas palad na sinabi ni Elder Kang kay Xingju ang tungkol sa paraan para buksan ang Spirit Devouring Order. Gayunpaman, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Xingju na huwag buksan ang Spirit Devouring Tomb dahil sa isang sandali ng pag-usisa.
Sa kasalukuyang lakas ni Xingju, hindi banggitin ang pagkuha ng Spirit Devouring Blade, magiging mahirap para sa kanya na makalabas ng buhay. Bukod dito, hindi tanga si Xingju. Natural na alam niya kung gaano ito kalakas, kaya masunurin siyang pumayag. Pagkaalis ni Elder Kang, nanatili si Xingju sa silid na mag-isa at kinalikot ang Spirit Devouring Order sa kanyang kamay. Alam lang niya na ang Spirit Devouring Order ay may mahimalang epekto ng paglusob sa anumang hadlang. Gayunpaman, hindi niya alam ang tunay na halaga ng Spirit Devouring Order. Ngayon, sa wakas ay naintindihan na niya. Saglit nitong ikinagulat ang Verdugo. Sa adventurous na personalidad ni tatay, imposibleng hindi siya makapasok sa Spirit Devouring Tomb kung alam niya ang tungkol dito. Pero ama, ikaw, bakit hindi mo kinuha ang Spirit Devouring Blade? Sa pagtingin sa Spirit Devouring Order sa kanyang kamay, muling naisip ni Xingju ang bagay na ito. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ito kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Haste, ang libingan na lumalamon sa espiritu. Napakamahimalang lugar. Gusto ko talagang makita ito ngayon. Kalimutan mo na to. Itatago ko muna to. Kung hindi ko makontrol ang curiosity ko, mas hihigit pa sa gain ang talo. Habang tinitignan niya ang Spirit Devouring Order sa kanyang kamay, mas tumitindi ang pananabik ni Xingju para sa Spirit Devouring Tomb. Napakatindi nito na hindi niya napigilan. Upang maiwasan ang kanyang sarili na magkamali, iningatan ni Xingju ang Spirit Devouring Order. Tama, maliban sa Spirit Devouring Order, mayroon din akong susi. Ngunit tulad ng kanyang pagsunod sa Spirit Devouring Order, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Xingju at nagpakita siya ng isang naghihintay ng ngiti. Sa pag-ikot ng kanyang palso, isang kakaibang kwintas ang lumitaw sa kanyang kamay. Iyon ang kwintas na nakuha niya mula sa Soul Bewitching Formation. Noon pa man ay nararamdaman ni Xingju na ito ang susi sa mga guho na binanggit ng City Lord of Magnificent Wind City. Noon, sinabi ng City Lord kay Xingju na ang lokasyon ng mga guho ay nangangailangan ng susi upang ipaalam kay Xingju. Ngunit sa oras na iyon, nagmamadali siyang sirain ng porma sayon, kaya hindi masyadong nagsaliksik si Xingju sa kwintas. Nang maglaon, dahil sa sunod-sunod na pangyayari, nakalimutan na niya ito. Narinig ko kay Nolan Xiaoxiao na ang dahilan kung bakit naglaho ang Snow's Lament City ay dahil ang Snow Listening Token at Nolan Zoo ay misteryosong nawala. Tungkol kay Nolan Zoo, siya ay kinulong sa pagkawasak na ito ng City Lord of Magnificent Wind City. Sa madaling salita, ang Snow Listening Token na maaaring ibalik ang pagkakaisa ng Snow's Lament City ay nasa kapahamakan. Kung mahahanap ko ang Snow Listening Token na iyon, pagkatapos ng Nolan nakuha ni Xiaoxiao ang kontrol sa Snow's Lament City, matutulungan ko siyang patatagin ang kanyang posisyon bilang City Lord pagkatapos ng digmaan. At kung Nolan si Xiaoxiao ang namamahala sa Snow's Lament City, tiyak na magiging magandang bagay ito para sa Azure Palace. Sa pagtingin sa kwintas na nasa kanyang kamay, biglang naalala ni Xingju ang sinabi ni Nolan sinabi sa kanya ni Xiaoxiao sa Forest of Death. Sa makatuwid, naramdaman ni Xingju na kailangan niyang bisitahin ang mahiwagang pagkawasak na ito na maaaring magpabagal ng oras. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 315, tungkol sa lumalamon ng kaluluwa sa sinaunang libingan. Ang kwintas na nasa kamay ni Xingju ay hindi lamang maganda ngunit kakaiba rin. Kakaibang enerhiya ang damaloy sa loob nito. Sa paghawak pa lamang nito sa kanyang kamay ay mararamdaman na ng isa na ito ay pambihira, lalo na ang hugis rune na pendant na mas misteryoso pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, kung paano i-activate ang kwintas na ito ay naging pinakamalaking problema ni Xingju. Ang kwintas na ito ay dapat ang susi sa mga guho, ngunit paano ko ito i-activate? Pwede bang pareho ito ng Soul Devouring Order? Sa pagtingin sa kwintas na nasa kanyang kamay, ang unang paraan na naisip ni Xingju ay ang pag-activate ng espesyal na function ng kwintas sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng kanyang Soul Strength. Swoosh! Sa pag-iisip nito, hindi nagatubili si Xingju. Sa isang bahagyang pag-iisip, isang tipak ng maitim na lakas ng kaluluwa ang bam-alot sa kwintas na parang isang maliit na itim na ahas. Bang! Gayunpaman, nang ang butil ng Soul Strength ay tumusok sa kwintas, ang kwintas ay biglang nagbuga ng tipak ng malupit na enerhiyang ripple. Bagamat hindi malaki ang bahagi ng energy ripple, nang tumama ito sa katawan ni Xingju, pinilit nitong umatras ng ilang hakbang si Xingju bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Bukod dito, humiwalay din siya sa kamay ni Xingju at bumagsak sa lupa. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat din kay Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, mapapatunayan din ni Xingju na ang kwintas na ito ang dapat na susi sa mga guho, kung hindi, hindi mangyayari ang gayong hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos noon, nagmamadaling pinulot ni Xingju ang kwintas na nahulog sa lupa, gustong makita kung may pagbabago sa kwintas. Kakaiba, walang pagbabago. Malinaw na nagkaroon ng energy wave kanina lang. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang kwintas ay walang anumang pagbabago na naisip ni Xingju. Sa halip, ito ay katulad ng dati, na talagang nagpahirap kay Xingju. Pagkatapos noon, gumamit siya ng ilang iba't ibang pamamaraan, ngunit wala pa rin siyang mahanap na espesyal tungkol sa kwintas na ito. Maliban sa energy wave na ginawa sa pamamagitan ng pag-iniksyon ng soul strength dito, ang ibang mga pamamaraan ay hindi ma-activate ang necklace na ito. Sa sandaling ito, si Xingju ay sabik na tumatakbo pabalik-balik sa silid.
Maya't maya ay sumulyap siya sa kwintas na nasa mesa. Gayunpaman, hindi talaga maisip ni Xingju kung paano ay activate ang kwintas. Nakuha ko. Ganyan dapat. Biglang huminto sa paglalakad si Xingju. Bakas sa mukha niya ang excitement at pananabik. Pagkatapos, ibinalik niya ang nasa sabik niyang tingin sa kwintas na nasa mesa. Dahil sa sandaling ito, naramdaman ni Xingju na nahulaan niya ang 80% ng paraan para buksan ang kwintas. Kung tungkol sa pamamaraan, ito ay upang itanim pa rin ang lakas sa kwintas na ito. Gayunpaman, ito ay hindi enerhiya ng kaluluwa, ngunit labanan ng chi. Ito ay kapareho ng paraan na ginamit niya upang i-unlock ang fragment ng mapa ng mga sinaunang guho. Mabilis na naglakad si Xingju sa mesa at kinuha ang kwintas. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, isang tipak ng pulang-pula na war chi ang bumalot sa kwintas. Buzz. Tamang-tama, pagkatapos na damaloy ang putol ng war chi sa kwintas, ang kwintas ay kumikislap na may maningning na ningning. Bukod dito, 4 na salita na nabuo mula sa mga ron ang kumislap sa ningning. Nakatagong Dragon Plains. Sa pagtingin sa mga salita na nabuo mula sa ron, isang hitsura ng ecstasy ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Sa wakas ay alam na niya ang lokasyon ng mga guho. Bukod dito, ang Hidden Dragon Plains ay hindi malayo sa Fenghuami City at maaaring direktang maabot sa pamamagitan ng teleportation array. Aabutin lang ng isang araw. Matapos malaman ang tungkol dito, hindi na nagdalawang isip si Xingju. Pagkatapos ipaalam kina Elder at Elder Fang, naghanda siyang tumungo patungo sa Hidden Dragon Plains. Upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari kay Xingju, mahigpit na hiniling ni Elder Kang na sumama kay Xingju. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang lakas, halos walang sinuman sa panloob na lugar na maaaring makapinsala kay Xingju. Gayunpaman, ayaw ni Xingju na ipakita ni Elder Kang ang kanyang lakas sa sandaling ito dahil hindi ito ang tamang oras para labanan ang alyansa. Kung ipapakita ni Elder Kang ang kanyang lakas ngayon, hindi maiwasang magdulot ito ng hindi kinakailangang kaguluhan. Bukod dito, maikling binanggit ni Xingju ang mga guho kay Elder Kang. Matapos malaman na si Xingju ang may susi sa mga guho, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Elder Kang. Sa sandaling ito, masasabing nasa mataas na espiritu si Xingju. Isang hindi maitagong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay maluwag na naglalakad patungo sa sinaunang teleportation array sa labas ng Fenghuami City. Sa kasalukuyan, ang sinaunang teleportation array ay nasa ilalim ng kontrol ng Azura Palace. Sa pagtingin sa walang katapusang pila ng mga tao sa harap ng teleportation array, biglang naalala ni Xingju ang unang pagkakataon na ginamit niya ang sinaunang teleportation array pagkatapos pumasok sa inner area. Ang hanay ng teleportasyon na iyon ay nasa ilalim pa rin ng kontrol ng Golden Silver Mountain Villa. Higit pa rito, si Xingju ay inilagay nila sa isang mahirap na posisyon. Sa tuwing naiisip niya ang Golden Silver Mountain Villa, bakas ng galit ang bumabalot sa puso ni Xingju. Palaging maaalala ni Xingju ang paksayon na minsang pinuntirya ang Azura Palace. Sa pagkakataong ito, pagkatapos na tuluyang makipagtalo sa alyansa, ganap na buburahin ni Xingju ang Golden Silver Mountain Villa habang sinisira ang alyansa, upang ipaghiganti ang ginawa nila sa kanya. Binabati ng iyong subordinate ang Palace Master. Bago makalapit si Xingju, nakita ng ilang Azura Palace Elders na namamahala sa sinaunang teleportation array si Xingju. Mabilis silang pumunta sa tabi ni Xingju at magalang na sumaludo sa kanya. Ang kanilang mga aksyon ay nakatawag din ng atensyon ng mga tao sa pila. Nang makita nila si Xingju, sumiklab ang mga bulalas at talakayan. Karamihan sa kanila ay nakarinig lamang tungkol kay Xingju, ang batang Palace Master ng Azura Palace, ngunit hindi pa siya nakita ng personal. Nang makita nila si Xingju ngayon, napuno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Iyon ay dahil masyadong bata si Xingju. Kung hindi dahil tinawag siya ng ilang elder bilang Xingju, hindi sila maniniwala na ang gayong binata ay ang Palace Master ng Azura Palace. Dapat malaman ng isang tao na ang kasalukuyang Azura Palace ay hindi na katulad noong una silang pumasok sa inner area. Sa pamamagitan ng mga espesyal na paraan ng pangangalap, ang Azura Palace ay mabilis na lumawak. Kahit na sa maraming subordinate na puwersa ng alyansa, ang Azura Palace ay maaaring ituring na isa sa mga pinakamahusay. Gayunpaman, napangiti lamang si Xingju sa mga nakamamanghang tingin sa paligid niya. Hindi niya sila pinansin at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa sinaunang teleportation array. Sa tuwing may isang miyembro ng Azura Palace na bumisita sa kanya, palagi niyang nararamdaman ang mga tingin ng mga tao sa paligid niya. Sa makatuwid, matagal nang nasanay si Xingju sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Naiintindihan ni Xingju ang mga reaksyon ng karamihan. Karamihan sa mga tao ay bulag na sumasamba at humahanga sa mga may lakas at katayuan. Xingju. Gayunpaman, nang si Xingju ay papasok na sa sinaunang teleportation array, biglang dumating ang sigaw ni Elder Fang mula sa likuran ni Xingju. Nang lumingon siya, nakita niya si Elder Fang na bumaba sa isang karwahe na gawa sa mga hayop at mabilis na naglakad patungo sa kanya. Master, anong problema? Mabilis na tumalikod si Xingju at tinanong si Elder Fang na may naguguluhang ekspresyon. Master, anong problema? Xingju, sinasabi mo ba na pupunta ka sa Hidden Dragon Plains? Kinakabahang tanong ni Elder Fang. Oo.
Gayunpaman, sa pagtingin sa ekspresyon ni Elder Feng, hindi mapigilan ni Xingju na sumimangot. Pakiramdam niya ay may mangyayari. Xingju, nakatanggap lang ako ng order mula sa Union Palace. Ang nilalaman ng utos ay para sa iyo na magtungo sa Hidden Dragon Plains at tulungan ang mga pinagkakautangan ng Hidden Dragon Stronghold sa pag-iimbestiga sa kakaibang phenomenon na naganap sa Hidden Dragon Plains. Dahan-daang sabi ni Elder Feng. Kakaibang phenomenon. Anong uri ng kakaibang phenomenon? Sa sandaling ito, nagpakita si Xingju ng nagulat na ekspresyon at nagmamadaling nagtanong. Hindi ako sigurado sa mga detalye, ngunit tila nagpadala ang Union Palace ng utos sa lahat ng puwersa sa paligid ng Hidden Dragon Stronghold, na humihiling sa kanila na tulungan ang Hidden Dragon Stronghold sa pagsisiyasat sa pinagmulan ng kakaibang phenomenon. Bukod dito, ang kakaibang kababalaghan ay lumitaw ngayon. Dagdag ni Elder Feng. Ang kakaibang kababalaghan na lumitaw ngayon. Maaaring ito ay sanhi ng akin. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Feng, si Xingju ay nagulat at bamulong sa sarili. Xingju, sa tingin ko mas mabuti kung hilingin mo sa Heroic Emperor na samahan ka. Nag-aalalang sabi ni Elder Feng. Ang mga pinuno ng kalapit na puwersa ay pawang mga War Emperors, at sa pagkakataong ito, lahat sila ay nagtipon sa Hidden Dragon Plains. Labis na nag-aalala si Elder Feng na baka may mangyari kay Xingju. Huwag kang mag-alala, Master. Hindi na ako War King, kaya hindi ako natatakot na paglaruan nila ako. Para bang nakita niya ang pag-aalala ni Elder Feng, bahagyang ngumiti si Xingju at sinabi. Sige. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka maaaring direktang magtungo sa Hidden Dragon Plains. Kailangan mo munang pumunta sa Hidden Dragon Stronghold at makipagkita sa mga pinuno ng iba't ibang puwersa. Paalala ni Elder Feng sa kanya. Oo, bilang tugon sa paalala ni Elder Feng, nakangiting tumanggo si Xingju. Pagkatapos, sa ilalim ng bahagyang nag-aalalang tingin ni Elder Feng, pumasok siya sa sinaunang teleportation array at tumungo patungo sa Hidden Dragon Plains. Ang Hidden Dragon Plains ay isang napakalawak na lupain, at ang Hidden Dragon Stronghold ang namumuno sa lugar na ito. Kasabay nito, isa rin ito sa mga subordinate na puwersa ng Union Palace. Ang pinuno ng kuta ay isang mataas na antas ng War King. Sa mataas na antas ng War King na nangangasiwa sa paksayon, maiisip ng isa ang kabuuang lakas ng muog. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng tunay na lakas, ang Hidden Dragon Stronghold ay isang third-rate faction lamang ng Union Palace, isang pag-iral sa ibaba. Hindi lang hindi maganda ang tingin sa kanila ng Union Palace, madalas din silang minamaliit ng ibang puwersa. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanilang mga ninuno ay pumirma ng isang espesyal na kasunduan sa Union Palace, ang Hidden Dragon Stronghold ay matagal nang pinaalis sa pangunahing kampo ng Union Palace. Gayunpaman, sa araw na ito, isang kakaibang kababalaghan ang biglang naganap sa malawak na kapatagan na pinangangasiwaan ng Hidden Dragon Stronghold. Isang hibla ng kakaibang liwanag ang biglang bumaril mula sa kapatagan, na bumubuo ng isang napakalaking gulong ng liwanag na umiikot sa kalangitan sa itaas ng kapatagan. Ang biglaang hindi pangkaraniwang pangyayari na ito ay naging sanhi ng labis na pagkaalarma ng pinuno ng Hidden Dragon Stronghold. Agad niyang ipinaalam sa Alliance Mansion. Gayunpaman, ang lakas ng Hidden Dragon Stronghold ay masyadong mahina. Inutusan pa ng Alliance Mansion ang mga nakapaligid na paksayon na magmadali sa Hidden Dragon Plains sa unang pagkakataon upang imbestigahan ang pinagmulan ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Sa makatuwid, mayroon ng ilang mga pinuno ng puwersa ng Union Palace na natipon dito. Sa loob ng Hidden Dragon Stronghold, pinakitunguhan ng pinuno ng Stronghold ang lahat ng may mahusay na mabuting pakikitungo. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa kanila ay isang pag-iral na mas malakas kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, naroon din si Xingju. Nakatutok ang kanyang mga mata sa dahan-daang umiikot na gulong ng liwanag sa kalangitan. Sa sandaling ito, kahit si Xingju ay sumipsip ng malamig na hangin habang nakatingin sa nakakatakot na Colossus. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging espiritual na lakas, si Xingju ay tila nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa loob ng gulong. Oras na.